Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po dahil special po yung gabing ito. Meron ako mga kaibigan at mga minamahal kong di lang basta kaibigan, kapamilya na kasama dito sa studio. Of course, binabati rin natin ng isang mapagpalang gabi. Ang mga kasama natin dito. Mamaya babanggitin ko yung mga pangalan nila. But before we of course, make bati to these people, special people. Gusto ko nang batiin kayo at isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Solution with Laverne Ducot. At ito nga po ating Bible study online na kung saan nagbibigay ng tugon sa ating bawat tanong. Dahil meron tayong tanong ngayong gabing ito at pag-uusapan natin at the end of the program, magbibigay tayo ng solution. Yan. Pero before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko manang batiin lahat ng mga kababayan natin. Saan man po kayong sulok ng daigdig naroroon. Muli po isang mapagpalang good morning, good afternoon, and of course, good evening. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, isang mapagpalang gabi dahil tayo po'y sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At syempre pa, lahat po ng mga suki natin, mga klase natin, thank you so much for joining me tonight. At kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing? Total naman po ay birthday ko bukas. Paki-share po yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga minamahal sa buhay. And speaking of birthday, yes, it's my birthday bukas. Pwede po ba akong maglambing po sa inyo? It's my 54th birthday bukas. At yun, maraming salamat. Ang akin pong yun. Meron akong mga pala dito, mga kaibigan natin. Pwede po ba ang maglambing po sa inyo? Ang pinakamainam po ninyong regalo sa akin ay please pray for me and pray for our ministry and also pray for the church, Solution Grace Church. Kagalakan po namin na kayo po ay malaman na nananalangin po, of course, sa inyong lingkod. Dito po ang mainam po na regalo nyo para sa akin. And yes, speaking of birthday, gusto kong batiin din po na happy birthday si Ate Ina o Bettina Mangila na nagse-celebrate mismo ng kanyang birthday today. So Ate Ina, kung kayo nanonood, kasama ni Sister Pressy, ang kanyang mommy, happy birthday. At see you on Sunday. At dalangin ko na ma-enjoy mo ang iyong napaka-special na araw sa araw na ito. Happy birthday, Ate Ina Mangila. And of course, gaya po na sinabi ko kanina, babatiin ko yung mga kaibigan kong kasama dito sa studio. Kasama natin ang isa po sa mga kasama namin sa leadership, of course, Ate Amiel Flores. Ate Amiel, maraming salamat for joining us tonight. Yay! Narinig ba yung palakpak? And yung kasama namin, ako mamimiss ko to pero alam kong hindi naman kami iiwanan. Bagaman pansamantala nagpaalam, babalik-balikan kami. Si Kuya Albert Ojero, yung atin pong praise and worship leader sa ating church, ay pansamantala pong hindi natin makakasama muna. At sa mga nagtatanong online, yes, siya po ay dadalaw sa atin. At medyo nalulungkot kami at the same time natutuwa dahil alam niyo na meron po siyang ministeryo na kailangan niyang ganapan. At ito po ay maisakatuparan bilang isang asawa sa kanyang may bahay. So, ito po ay meron pong talagang bendisyon ng Panginoon na kanya pong bagong ministeryong kakaharapin. And of course, speaking of Kuya Albert Ojero, birthday po niya sa 25, kaya happy birthday, Kuya Albert. Yay! Ang sarap pala na may tagapalakpak, ano? Yan, so maraming salamat sa mga nagbe-birthday po tonight. And this July, happy birthday. Kung meron po nakaligtaan. Meron ba tayong nakaligtaan na may birthday? Wala, ano? For this month. So happy birthday. And please, maraming salamat po sa mga nagpala sa amin nung Sunday kasi nagkaroon na po ng early birthday celebration sa mga kapatid natin na nagbigay po ng kanilang mga lutuin sa church. Maraming salamat po. At hindi ko na po babanggitin kasi baka ma-miss ko po yung mga names po ng iba. And of course, ito na lang, para hindi ko makalimutan kasi mayroon po nagpadala sa amin ngayon ng ice cream. Maraming salamat kay Kuya Gio Cuneta. Yan. Hindi po siya tatay ni Sharon Cuneta. Pero malamang sa may kinalaman kay Miss Sharon Cuneta. So,
Thank you so much. At sa lahat po, once again mga ka-SGC natin, maraming salamat po sa mga nakiselebrate po sa inyong lingkod at sa amin ni Ate Ina at saka ni Kuya Albert this Sunday. Ano bang date nun? July 6. At tayo po ay talaga namang hindi magkamayaw sa kagalakan dahil dinalaw pa kami ng mga kapatid natin sa Taytay. So maraming salamat po sa mga Taytayers. I call them Taytayers for joining us last Sunday. At sila po ay nagdala po, hindi lang nakasiyahan, kundi nagdala rin po ng masasarap na pagkain. Salamat po sa inyong mga kapatid. Hindi ko na kayo isa-isahin, but of course, binabati natin lahat ng mga kaibigan natin tonight. Salamat po for joining us. At gusto ko rin batiin ng advance happy birthday. Alam ko si Kuya Reggie V. Ano apelido ni Reggie? Biliena, no? Tama, Reggie V. Biliena. Bro, kung nanonood ka sa ngayon, happy birthday sa iyo. At sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat. Kay Pastor Willie Wilson Tiong Sudlaigo, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin ngayong gabi. Sister Corazon Bondok, good evening din po sa inyo. Sister Luz Peralta sa inyo pong church, once again, happy first anniversary. At kay Ate Jackie Alcantara, maraming salamat. Naka-jamming namin siya kagabi. Ayan, maraming salamat. At sa mga nanonood po sa inyo ngayon, salamat. Kila Ate Andeng at kanyang hubby, si Kuya Alan, maraming salamat po sa inyo. Kila Sister Norma Vitales, kay Beth Ragine, kumusta ka na Beth? Nasa Pilipinas pa ba si Beth? O nakabalik naman sa saan ba siya? Dubai? Beth, paramdam ka naman. At we hope to see you soon. At sa lahat po ng mga nanonood, please, once again, sa mga suki na natin, kung kayo po ay napapagpala, naniniwala sa ating ginagawa at sa ating Bible study, pa-birthday nyo na po sa akin ito. Paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon mas malawak po ang ating naaabot at mas marami pong mapagpala at matuto rin sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Dito lang yan sa Solution with Laverne Ducot. But before we move on sa ating pong pag-uusapan, gusto ko muna ibigay sa inyo ating question for tonight. Nang sa gayon, pwede kayong sumagot at ilagay po ninyo sa ating comment section yung inyong mga saloobin, haka-haka, paniniwala sa ating question for tonight. So ito po yung ating pag-uusapan. So bilang mananampalataya as Christians, do we still need revival? Once again, this is our question for tonight. As Christians, do we still need revival? So muli po, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-aaral. Dito lang yan sa inyong programa. Welcome po mula dito yan sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. Maraming salamat po once again for joining me at dalayan ko po na kayo po yung manatiling nanonood at kahit man lang sa loob na medyo maraming minuto tayo po isabay-sabay na matuto. At ang atin pong message for tonight is entitled Christians on Revival. Alam nyo, marami pong mga gawain ngayon ng mga mananampalataya about revival. Kaya maganda pong pag-usapan natin itong topic na ito. So bilang pagsisimula, alamin po muna natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng katagang born again. Kasi pangkaraniwan, no? Pag ikaw ay isang evangelical Christian, naririnig na natin yung katagang ito, born again. So ano po ba talaga ang ibig sabihin talaga ng salitang born again? At mamaya po alamin din natin kung ikaw ay isang born again, saan ka na born again? Alamin po natin yon. So alamin natin ang kahulugan ng pagiging born again. And yung po mga theologians, they would call it regeneration. Come on, say this with me. Regeneration. So ito po yung definition ng born again or regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Once again, it's an act of God. Ibig sabihin, ang Diyos pong kumilos. Hindi po tayo kumilos dito. Ang Diyos ang kumilos. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive. Tayo po mga dating patay ang Espiritu ay nabuhay na maguli kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. So it's an act of God. Praise God, buti na lang siyang kumilos. Where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So ito po ang kinakailangan na maranasan na isang tao para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. At ito po mismo ang sinasabi ng Biblia. At basahin po natin ang John chapter 3 verses 6 till 7. That which is born of the flesh is flesh. So yun po yung una nating kapanganakan, ipinanganak tayo sa laman. And that which is born of the Spirit is Spirit.
So kailangan po ng isang tao para mapagmasdan niya at makapasok po siya sa kaharian ng langit. Hindi po pwede yung isang beses ka lang ipinanganak. Dapat po maipanganak ka ng 2 beses. Yung unang kapanganakan po ay kapanganakan sa laman, and then yung ikalawang kapanganakan na napaka-importante para makapasok ka sa langit ay kapanganakan sa Espiritu. So once again, verse 6 tells us that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Then verse 7 tells us, ito po importante maintindihan natin. Sabi po na ating Panginoon Jesucristo, do not marvel. Huwag kang magulat, huwag kang mashock. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Now, tingnan po natin yung word na must dito. At yung buong statement na to, you must be born again, it's an imperative statement. Ano po ibig sabihin ng imperative statement? It's a forceful command. Pag sinabing forceful command, meaning, ito po ay very much needed. Kasi nandun po yung word na must, M-U-S-T, must. So, ibig sabihin, hindi po ito, wala po itong alternatibo. Ito lamang po yung inyong kinakailangan gawin. Kaya po ito po ay imperative statement. You have to do this. It's a forceful command. Yung palang ibig sabihin po na imperative statement. So sabi ni Jesus, for you to see the kingdom of God, you must be born again. Amen. If you want to see Him, if you want to see the kingdom of God. So susugan po natin ito ng verse 3. Still with John chapter 3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang susunod po natin aalamin sa ngayon, kung tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, saan nangyari o saan po nagkaroon ng kaganapan yung iyong pagiging born again? Kasi po tayo bilang mga nilalang, bilang mga tao, tayo po ay binubuo ng 3 sangkap. Espiritu, kaluluwa, at saka ng ating physical na katawan. So maraming mananampalataya sa ngayon, pag sinasabi nila, oy, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, ako'y born again na. Ang tanong, saan ka na born again? Sasabihin ng mga kapatiran, ako, born again. Pero hindi niya matukoy, saan ka ba talaga naging born again? Di po ba pangkaraniwan? Maraming mananampalataya, hindi niya alam saan siya na born again. So 3 sangkap po meron na isang tao. We are tripartite being. Tayo po'y binubuo ng Espiritu. Hindi natin nakikita yon. Hindi rin natin nararamdaman. At kabilang din po dito yung kaluluwa. Yung kaluluwa, hindi natin nakikita pero nararamdaman. Yung physical body, nakikita at nararamdaman. So, saan ka na born again? That's a good question. So, isang tao pong tumanggap sa Panginoon at kinikilala niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay na-born again, hindi sa kanyang katawan, kasi nung na-born again ka, tinanggap mo si Jesus, hindi naman tumangos ang ilong mo, hindi ka naman tumangkad, hindi naman lumaki ang katawan mo, ganun pa rin. Gayon din po, nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi naman nagbago kaagad yung ating kaluluwa na kung saan nandun po yung ating isip, yung ating damdamin at kalooban. Hindi po nagbago yon, ganun ka pa rin. Kaya ang pagbabago po ng inyong katayuan, ikaw ay na-born again sa iyong espiritu. Ito pong espiritu na dating patay, dahil sa kasalanan ni Adan, nung tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon na po ng tinatawag na born-again experience. Or we call it revival. Come on, say this with me. Revival. Rebirth or regeneration. Kasi po yung dati mong patay na spirito, nung tinanggap mo ang Panginoon Jesus at kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung dating patay na spirito ay nagkaroon na ng buhay. Bakit? Kasi po ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan at mananahan sa iyong Espiritu magpakailanman. So once again, the question is, saan po kayo na born again? Hindi po sa katawan, hindi rin po sa kaluluwa, kundi sa ating mga Espiritu. Amen and amen. So, ang nabago po sa atin ay ating Espiritu na dating patay sa kasalanan. Pero dahil nanampalataya na tayo kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, nabuhay po muli ang ating espiritu. Ang tawag natin dito ay revival o na-revive na po ang ating dating patay na espiritu. Let me give you Ephesians chapter 2 verses 1 to 2. And you, He made alive when you were spiritually dead and separated from Him because of your transgressions and sins. Verse 2. In which you once walked, you were following the ways of this world, influenced by this present age. May kulog pa, no? In accordance with the prince of the power of the air, that's Satan, the spirit who is now at work
and the disobedient, the unbelieving who fight against the purpose of God. So malinaw na sinasabi po ng Panginoon mula po sa mga talatang ating binasa. Once again, that's Ephesians chapter 2 verses 1 till 2, na tayo po mga dating nagtataglay na patay ang na espiritu, ay nung tinanggap natin ang Panginoon Hesukristo, nagkaroon po ito ng buhay na maguli. Amen. At ang naranasan po natin, yung tinatawag na revival. Amen. At tayo po, bilang mga binuhay na maguling ating mga espiritu, ay naranasan po natin yung tinatawag na pagkabuhay na maguling, kung ano po yung nangyari sa Panginoon. Di ba ang Panginoon Jesus, doon sa krus, siya po ay ipinako, gayon din po tayo, ipinako. Siya po ay namatay, nangyari din po sa atin yon. And then, nung namatay siya, inilibing. Nilibing din po yung dating makasalanan nating tayo. Samantala, nung nabuhay siya, sabi ng Biblia, reckon yourselves to be dead indeed to sin. Let me give you Romans 6 verse 11. Likewise, you also reckon yourselves. So, sinabing reckon, kung ano yung nangyari kay Kristo, akuin mo na yun din ang nangyari sa iyo. Reckon yourselves to be dead indeed to sin. Patay na tayo sa kasalanan. Ipinako na ang dating ikaw, namatay at nililibing pa. But reckon yourselves to be alive to God in Christ Jesus our Lord. So nung nabuhay maguli ang Panginoon, nabuhay din po tayo. Amen. So ngayon po, alamin natin ang definition ng word na revival para maintindihan natin. Revival. Anak, doon muna tayo sa una. Pag sinabing revival, restoration to life, restoration to consciousness, vigor, strength, etc. Ito pong word na to ay synonymous sa reanimation, rebirth, regeneration, and rejuvenation. So bilang mga na-revive na ng mga tao, nararanasan po natin o naranasan natin yung tinatawag na rebirth o regeneration. O ang tawag sa atin, mas popular, born again Christian. So ituring mo na ang sarili mo bilang isang bago ng nilalang. Hindi na ikaw yung dating makasalanan. Ngayon po bilang born again Christian, naranasan mo na experience mo yung tinatawag na rebirth at naranasan mo yung revived na, naranasan mo yung tinatawag na revival. Ikaw ngayon ay bago ng nilalang kay Kristo Jesus at ito po ay pinapatutuhanan ng 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Amen. So bilang isang na-revive na nilalang, ikaw ngayon ay kaisa na ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang espiritu. 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. So meron na pong pagkakaisa tayo sa ating Panginoon Hesukristo. Tayo po ay naging kaisa na sa kanyang espiritu. Amen. So this time, balikan na po natin question natin. As Christians, do we still need revival? Na marami pong mga gawain ngayon ng mga Christians. Christian gathering at mga ang audience doon ay mga Kristiyano pa rin. But kailangan ba natin talaga ng revival? So alamin natin. So bilang mga born again Christian, mga taong naranasan po yung tinatawag na rebirth o regeneration, let's answer the question. As Christians, do we still need revival? Actually, hindi na po. Kasi revived na po tayo. Naranasan na natin yung rebirth na ipanganak na tayo maguli. That's why we call ourselves, the Bible calls us born again Christians. Ang mga theologians, they call it regenerated being. Tayo po ito. Meron ng pagbabago po nangyari sa atin. So, ang question, Laverne, kailan nangyari yung revival sa isang tao? That's a good question. So, nangyari po, ang revival sa panahon at pagkakataong tinanggap ng taong yan, gaya ko at gaya mo, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, sumang-ayon ka sa Diyos, na kailangan mo ng Panginoon na tagapagligtas. So, nung tinanggap ko siya, doon na po nangyari yung tinatawag na revival. Kasi na-revive na po yung dati nating patay na spirito, naranasan po nito ang tinatawag na revival or rebirth, regeneration. Meron ka ng bagong henerasyon. And of course, kilala sa tawag na born again experience. So bilang mga na-revive na, ano na pong kailangan na lang natin gawin para maranasan po natin yung paglago sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Kasi ang katuruan sa ngayon, pag humihina daw yung spiritual life, kailangan magkaroon ng revival ng isang Kristiyano. Hindi po. So ano yung kinakailangan ng isang Kristiyano? Pag sinabi natin Christian revive na po iyon. So wala na kailangan revival. Muli po, ang tawag sa atin, born again Christians. Bakit? Naranasan na po natin yung rebirth.
regeneration. So anong tawag sa atin? Born again Christians na ipanganak na maguli. So, ano yung pamamaraan, Laverne, para maranasan na isang born again Christian na revive na, kung hindi na kinakailangan ng revival, para magkaroon siya ng isang malusog at talaga namang namumungang buhay bilang isang mananampalataya? So, that's a good question. So, ang kailangan mo na lang maranasan bilang mga na-revive na ay hindi po revival. Kasi magiging redundant po yun. So, ang kinakailangan mo ay renewal. So once again, hindi na revival ang kailangan ng isang mananampalataya. Renewal. Yes, dahil tayo po mga revive na ang ating mga espiritu, hindi mo na kailangan ng revival. Kailangan mo na lang renewal na lang po ng ating kaisipan. Galing ng Panginoon po, ano? Renewal sa ating mga isip ang kinakailangan po mangyari po sa atin. Para tuluyan po tayong lumago at maging malusog ang ating buhay bilang mga Kristiyano. At ito po ay paano po natin ma-achieve sa pamamagitan po ng regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po natin ginagawa regularly, every Tuesday night, nagkakaroon tayo ng Bible study. And of course, idagdag pa po natin ating Sunday worship celebration na kung saan, pag nagkakaroon po tayo ng worship celebration, pinapakinggan nyo po ang inyong mga pastor. Pero dapat, i-filter nyo, dapat alamin po ninyo, tama bang mensahe ng Ebanghelyo ang ipinipreach ni pastor? Karapatan nyo po yung bilang mga miyembro. Paano ka malalaman, pastor, na tama yung pinipreach ni pastor namin? Ang gospel po, hindi po ito motivational talk lang, hindi po ito inspirational talk. Pag sinabing gospel, nakatuon po kay Jesus, ating Panginoon Hesukristo, at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, yun po yung gospel. Sa kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know nothing among you except," wala na po siyang ibang inalam. Anong inalam niya lang? Jesus Christ and Him crucified. Yun po ang ibig sabihin ng gospel. Now, kapag tayo po ay nagkakaroon po ng regular Bible study, hinihimay-himay po sa inyo ni pastor ang gospel, dito po nangyayari na lumalago ang inyong kaluluwa, kasi sa inyong kaluluwa, nandun po yung inyong isip, which is the main faculty of the soul. Binubuo po yung ating kaluluwa ng tatlong sangkap: isip, damdamin, at kaluluwa. At kapag kayo po ina-feed ng tamang mensahe ng Ebanghelyo, nagkakaroon po na tinatawag na renewing of the mind. Renewal lang po ang nangyayari. At napakahalaga po nito. So hindi na kailangan ng revival ng isang Kristiyano. Revive na po ang kanyang espiritu, kasi nandun na po yung espiritu ng Diyos, binuhay na yung dating patay na espiritu, buhay na siya. So, ang kinakailangan na lang po ng mananampalatayang ito, by attending a regular Bible study like this, ito pong ginagawa natin, nagkakaroon po ng renewing of the mind. Nafe-feed po yung ating isip. Kapag po nagiging tama yung ating tinatanggap, nagiging healthy po yung ating damdamin at ang ating kalooban, so ano pong manifestation ito? Pag healthy po ang inyong kaluluwa, ang manifestation po nito ay nagiging healthy rin ang inyong physical body. Wow! Ganun po kahusay ang gawa ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. So kaya importante po na tama ang Ebanghelyo ang inyong pinapakinggan. Hindi po dapat ibang kwento. It should be Ebanghelyo. Para po, paano natin mag-gauge kung tamang Ebanghelyo yung ating napapakinggan? Una po sa lahat, bilang born again Christian, wala na pong problema yung Espiritu. Revive na yan. Healthy na yan. Kasi nandun po ang Espiritu ng Diyos. Now, paano natin malalaman kung tamang Ebanghelyo yung ating tinatanggap? Wala pong pagkakataon. O may mga pagkakataon siguro, pero hindi po nananaig sa atin. Yung ating kaluluwa ay nadidepress. Because ito po ay malusog. At kapag malusog po inyong kaluluwa, ang manifestation sa inyong katawan, malusog din po ang inyong katawan. Wala pong karamdaman. Amen. May mga paminsan-minsan nararamdaman na sakit, pero ang kabuuan po nito ay malusog na katawan. Kasi malusog din po ang inyong kaluluwa. Amen. 2 Corinthians 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So, kaya po na sinabi ko kanina, yung renewal, it's a process. So, pag sinabing proseso, hindi po ito biglaan. Ito po ay dahan-dahan. So, tayo po ay dahan-dahan binabago ng ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Nagkakaroon po tinatawag na renewing
of the mind. So saan po nagaganap po ito? Sa ating kaluluwa. Dahil po sa ating kaluluwa, nandun po yung ating isip, which is the main faculty of our soul. Pag tama po ang pumapasok sa ating isip, tama rin po ang nararamdaman na ating damdamin at maayos din po yung disposisyon ng ating mga kalooban. At kapag tama po ang nangyayari sa ating kaluluwa, ang kapahayagan po nito, dahil malusugan yung kaluluwa, malusog din po ang inyong mga katawan. So nakikita natin, so quick review. Bilang mananampalataya, do we still need revival? Hindi na po. Revive na po ang inyong spirit. Ang kailangan po natin para magtuloy-tuloy po maging malusog ang ating kaluluwa at katawan, renewal or renewing of the mind. Amen. So ang pagbabago po o renewal or renewing of the mind na ating kaluluwa ay proseso gaya ng sinabi ko kanina. So dahan-dahan po ito. Huwag kayong maiinit. Enjoy the journey. Habang kayo po ay nagsisimba sa inyong church na talaga naman pong gospel, true gospel ni Jesus ang inyong pinapakinggan, uma-attend po kayo ng Bible study, kagaya po nito, ini-enjoy natin yung journey natin. Unti-unti tayo nagbabago. Amen? So hindi yung para bang mamadaliin mo ang pagbabago mo, para na-i-enjoy natin, talaga namang nakikita natin na unti-unti nating pagbabago. So kinakailangan pong magbago talaga ang ating isip, nang sa gayon, malaman po natin ang wasto, kalugod-lugod at sakdal na kalooban ng Diyos na sinasabi sa atin ng Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world but be transformed. How? The question is how? Sinagot din po ng talata, by the renewing of your mind. Bakit? That we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kung kayo po isang mananampalataya pero wala kayong Bible study regular at hindi kayo nakikinig sa tinuturo na ebanghelyo na ating mga pastor, hindi po kayo magkakaroon ng pagbabago ng isip. So dapat po talaga meron pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So bakit kailangan pong magbago ng ating mga isip? 3 sagot po ang ibibigay ko sa inyo. Bakit kailangan ng pagbabago ng pag-iisip o renewal of mind ng isang Kristiyano? Number 1, nilagay ko po sa Tagalog para mas lalong feel natin yung mga sagot. Number 1, reason is para umayon ang ating isip ayon sa ganap na pagbabago na naganap na sa ating espiritu na ayon sa anyo ng ating Panginoon Hesukristo. Now, tapatan natin na isang verse po ito. 2 Corinthians 3:18, but we all, with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So, unti-unti po tayo nababago. Amen. So, once again, number 1 muna tayo, kuya. Pakilagay sa number 1. Para umayon po yung ating isip. Kasi may nangyari na po maganda sa ating espiritu. Pag tayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon, unti-unti po umaayon ang ating isip sa mga nangyari na pagbabago sa ating espiritu. At ito po ay umaayon sa anyo ng ating Panginoon Hesukristo. So nagkakaroon po ng transformation from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So that's reason number 1. Reason number 2, bakit nga ba kailangan ng pagbabago ng pag-iisip o renewal of the mind ng isang Kristiyano kagaya ko at kagaya mo? Number 2, dahil po ang isip ang nagmamaniobra sa ating kaluluwa at katawan. Amen. Alam niyo po, balik tayo dito sa camera, kuya. Di ba, kapag ang isang tao hindi pa born again, pansinin niyo po yung taong yon, pag hindi pa siya na-revive, ibig sabihin hindi pa nagkaroon ng rebirth yung kanyang espiritu, patay. So pag patay yung kanyang espiritu, dadali po yan sa inyong katawan, namamatay din yung kaluluwa. Namamatay yung isipan, punong-puno ng korupsyon yung isip, punong-puno ng galit, punong-puno ng kagahaman, lahat ng mga pangit na ugali nasa kanya. Unti-unti pong nakukurap. Bakit? Parang isipin niyo po ito, no? Pasintabi po sa mga kumakain. Kunwari, meron kayong sirang ngipin. Tatlong ngipin na lang. Yung unang ngipin mo, nabubulok. Yung katabi nun, unti-unti rin pong mabubulok. Yung unang ngipin ay ang espiritu. Pag hindi po naayos siya ng dentista nyo, yung susunod ng ngipin nasa gitna, that typifies her soul, unti-unti rin po ito mabubulok. And then yung katabi nung nasa gitna, yung pangatlo, that typifies her body, mabubulok din po ito. For the wages of sin is death, mamamatay po ito. Hanggang sa mawalan na po ng ngipin. Yung inyong mga dating healthy mga gilagid, ang ganda ng illustration po, no? Para po maintindihan natin, ganun din po, pagpatay ang yung espiritu, at hindi po ito naagapan, hindi mo tinanggap ang Panginoon Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maapektuhan na inyong kaluluwa. Mabubulok din. And eventually, pag bulok po ang inyong kaluluwa, corrupted ang isip, ganyan din po ang inyong damdamin at inyong kalooban, magkakaroon po ng
kamatayan din po sa inyong mga physical body. Yun po ang epekto nun. Kaya po sabi in Romans chapter 2, chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Because, balik natin kuya yung second reason. Dahil ang isip po, ito kasi yung main faculty of the soul, ang nagmamaniobra, ito yung dumidikta sa ating kaluluwa at katawan. Pag mali po ang pinasok mo sa inyong isipan, halimbawa, nag-overthink ka lagi, puro ka na lang worry sa buhay mo. Pag sinabi nating worries, ito po ay paano ba nag-worry yung tao? Nagme-meditate kayo, lagi mong iniisip si Judith, paano na kaya ito? Natatakot ka. Kasi ito po nagmamaniobra, maapektuhan na yung damdamin. Papansin mo, lagi ka na lang naiinis, nagagalit, nawawala yung pag-ibig mo. Ngayon, apektado ang kalooban mo. Gusto mo nang manakit. Gusto mo nang makasaktan yung ibang mga tao sa paligid mo. Magmamanifest po ito niya sa inyong mga physical body. Ano po mangyayari? Yung iba dyan, nananapak na lang, nanununtok, nananakit. So talagang importante po yung nilalagay natin sa ating isipan. Third reason, bakit kailangan ng pagbabago ng pag-iisip o renewal of the mind ng isang Kristiyano? Kuya, lagyan natin sa ikatlo. Dahil kapag nabago na po ang ating isip, mababago na rin po ang ating mga gawa at gawi. Ang ganda nun, ano? So pag nagbago na po yung ating isipan, dahil kayo po ay umaattend ng regular Bible study at nakikilala niyo po kung sino kayo kay Kristo Jesus. Sabi nung binasa natin kanina, nagbabago na rin po yung ating mga gawa at gawi. So yung mga gawa mo, nagiging habit na. Nagiging gawi na po iyon. Napapagpala na po yung ibang mga tao. Naging buhay po kayong testimony. Hindi yung tipo yung kagaya dati, mainitin ang ulo mo, busangot ka, bugnot ka, talaga pong wala kayong madadala sa Panginoon. Tapos kung ano-ano na po ang mga mali kasi laman ng asal ninyo, iba na rin po na iusal ninyo. Pero kapag tama po ang pumapasok sa inyong isipan, naapektuhan po nito ang inyong mga bawat gawa at gawi. Ephesians 4:23-24. And be renewed in the spirit of your mind. So kailangan daw po magkaroon po ng renewed spirit saan? Sa ating isipan. Amen. Renewed spirit of your mind. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Gusto kong expound po ito, no? Ang ganda ng sinasabi ng talatang ito, and be renewed, dapat mo magkaroon ng pagbabago sa espiritu ng ating isipan. Now, paano? Ito po importante. Bilang mga mananampalataya, dito po sumasabit ng ibang mga mananampalataya. Huwag mo tinatanggap at huwag mo kinikilala ang sarili mo na makasalanan pa rin. Hindi na ikaw yun. Bilang mananampalataya, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, we are now the righteousness of God in Christ Jesus. Kapag ito siliksik mo sa isipan mo, naniniwala ka ikaw ay pinaging matuwid ng Diyos kay Kristo Jesus. Automatic po yung gumagawa ka ng mga bagay na matutuwid. Pero kapag alam mong, kinikilala mo pa rin sarili mo, bagaman hindi mo nga alam ang tunay na kalagayan mo kay Kristo, iniisip mo pa rin, ano pa rin ako eh. Christian ako pero bastos pa rin ako eh. Pansinin mo, lumalabas din sa bibig mo, bastos din. Kasi bastos pa rin ang tinatanggap ng isipan mo eh. Sabi ng verse 23 once again, and kuya palagi natin uli, Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Baguhin mo na isipan mo. Kasi bago ka na eh. May nagbago na sa spirito mo. Ano nangyari sa iyong spirit? Na-revive na. Nagkaroon na po ng rebirth. You were made alive in Christ Jesus. So baguhin mo na rin ang takbo ng isipan mo. And that you put on. Ilagay mo na yung bago mong damit, new man. Parang ganito, no? Ito, ginagawa kong exercise. Kung kayo po ay para maging conscious kayo about your new identity. Halimbawa po, mamamasyal kayo sa mall, magandang practice to. Ibang tipo, ikaw yung tao na mabilis kang maaburido. Ngayon, gusto mo maging conscious na ikaw ay hindi na yun. Magsuot ka ng damit. Alam mo yung damit na nakalagay, pwedeng nakasulat dito, I am a born-again Christian. Tapos lagyan mo sa likod ng Hallelujah, praise the Lord. Pag naglakad ka sa mall, iba ang lakad mo. Maganda pong paalala to ng verse 24 in Ephesians chapter 4. And that you put on the new man. Mag-put on ka ng t-shirt na ganon, which was created according to God in true righteousness and holiness. Ewan ko lang, kung hindi kakaiba po ang lakad ninyo sa mall. Di ba? Magandang eksperimento po yan. Kasi nakikita mo yung sarili mo, sandali lang. Iba yung damit mo nakasulat eh. I am a born-again Christian. Pero kapag ang damit mo nakasulat, yung mga pangalan ng mga alak,
inumin ng tunay na lalaki, ang galaw mo rin, medyo, ano mo yun? Di ba? Ganon eh. Or kaya yung mga damit mo, yung mga nagmumura, ganon din po ang galawan mo eh. Pero kapag alam mo, you are conscious that you are now a new creation in Christ Jesus, iba rin po ang galawan natin. Because conscious ka na. Conscious ka na about your new identity in Christ Jesus. So, that's number 3, no? Anak, pakilagay nga uli yung number 3 reason ba't kailangan natin magkaroon ng pagbabago ng isip. Dahil kapag nabago na ating isip, mababago na rin po ating mga gawa at gawin. Kasi nga sumusunod po yung ating bawat galawan sa isip. Ito po ang nagmamaniobra sa ating buong pagkatao. Amen. Dahil, bakit kailangan po natin na magkaroon po ng mga pagbabagong ito? Dahil yung iba po minsan nadidismaya, naku, ba't gano'n Christian na ako? Ganito pa rin ako kumilos. Marahil, hindi po kayo nakaka-attend ng regular Bible study. Dahil kailangan po talaga na maging conscious tayo bilang mga mananampalataya, yung dating ikaw, patay na yun. Kaya pag meron po ibang mga tao pang nagagalit, sinasabi nila, alam mo, Pastor, alam mo, Bro Laverne, Christian po ito Sinasabi nila sa akin, ayoko magalit. Alam mo kung bakit? Sabi ko, bakit naman ayaw niyo pong pag nagagalit kayo? Kasi ako, pag nagagalit ako, Laverne, lumalabas yung tunay na ako. Tinatanong ko, ano bang tunay na ikaw? Para akong leon. Yun ang mali. Hindi na ikaw yun. Dati ikaw yun, nung makasalanan ka pa, para kang leon. Baka nga hindi lang leon, halimaw pa eh. Pero nung bago ka nang nilalang, na-revive ka na, naranasan mo na yung revival, at nasa yun ang born-again spirit, ang espiritu ng Diyos, pag nagagalit ka, hindi ka na leon. Be conscious. Magkaroon po ng renewal of the spirit of your mind. Hindi na pag nagagalit ka. Of course, nagagalit pa rin po tayo, pero the difference is, hindi ka na nagmumura. Kung kakayanin, by the grace of God, hindi ka rin po namumulyaw, hindi ka na nambubulyaw, hindi ka na naninigaw, hindi ka na nagtatawag ng mga pangalan na nakakasasakit ng kapwa mo. Hindi na, kasi kung ginagawa mo pa rin yun, hindi na ikaw yun. So be conscious na, sandali lang. Kung, for example, halimbawa, dati kang manggagawa sa iyong kumpanya, tapos na-promote ka, naging boss ka na, di ba mag-iiba na rin yung galaw mo eh. Dapat maging conscious ka na doon. Ganon din po tayo bilang mga mananampalataya. So, you have to be conscious na yung dating ikaw, patay na po yun. Patay na yung espiritong yun. Pero, nararanasan pa rin natin paunti-unti. Ang tawag dito ay, ano yung word na yun? May kislot. Yung bang dating ikaw, meron pang, may bahid pa. Oo. Yung bang, meron ka pa rin, lalo na to sa mga bagong Krisyano, no? Meron ka pa rin mahalay na isipan, makamundo at makasalanang isipan. Pero sa pamagitan po ng patuloy na pagba-Bible study, bakit kailangan po ng regular? Kasi kailangan po natin na makapakinig ng salita ng Panginoon. Ito po yung pagkakataon na yung salita ng Panginoon, hinuhugasan po yung ating mga mahahalay, makamundo at makasalanang isipan. Kasi tayo po bilang mga dating hindi pa mananampalataya, nung tayo po yung makasalanan, hinugasan po tayo ng dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Yung ating kasalanan. Sa wikang Griego, ito ay hamartia. The noun, yung sinful nature natin. Ito ang nagtanggal po ng ating sinful nature, yung dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Minsan lang po yun. At para sa lahat, hindi na po uulitin ng Panginoon Jesus yun. Now, bilang mananampalataya, nakatira pa rin po tayo, nandito tayo sa bagsak na kalagayan ng mundo, maraming pagkakataon, hindi ko may pagkakaila, kahit po inyong lingkod, nagkakasala pa rin po tayo. Dahil sa mga nakikita natin, nababalitaan natin, na nararamdaman natin, we still live in this fallen world, nagkakamali pa rin po tayo. Nagkakasala, bumabagsak. Yes, it's true. Now, paano tayo nililinis ng mga ginagawa natin ito? Nakakaisip tayo mga halay, makamundo at mga makasalanang isipan natin. Paano po nililinis ng Panginoon? Hindi na po ng dugo ni Kristo. Hindi na po siya pupunta sa krus para ipako pang muli. Ano po ang pamamagitan ng Panginoon para linisin ito mga mahalay, makamundo at makasalanang isipan natin? Yung tubig ng kanyang salita. Ito po yung magtatanggal ng dumi, mga alikabok ng mga makamundo, makasalanan at mahalay nating isipan. So paano pong nangyayari po itong regular na paghuhugas na ating mga makamundo at mahahalay na kaisipan? Sa pamamagitan po na ating regular na Bible study. Amen. Ephesians 5 verse 26 tells us, so that He might sanctify the church. Yung church po dito tayong mga mananampalataya.
having cleansed her by the washing of water with the Word of God. At dahil patuloy po kayo nakikinig at nag-aaral ng salita ng Panginoon, nararanasan na po na ating kaluluwa. Ito na yung proseso, dahan-dahan. Yung tinatawag na renewing of the mind. Sandali lang. Lord, bakit sa kaluluwa nangyayari po ito? Dahil nandun po yung ating isipan. Once again, sa ating kaluluwa, nandun yung isipan, yung ating isip, which is the main faculty of our soul. So kapag nararamdaman na po natin itong renewing of the mind, nauunawaan na rin po natin ano yung mga bagay na wasto, kalugod-lugod, at ang kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2. So let's go back to our question bilang pagtatapos. So bilang mga mananampalataya, do we still need revival? Anong sagot natin? Well, definitely hindi na po natin kailangan ng revival bilang mga mananampalataya because we do not need revival because we were already revived. Gaya po na aking paliwanag kanina, regenerated, made alive, or born again. This awesome and significant event happened at the time when we received Christ as our Lord and personal Savior. So, na-revive na po tayo noon. So, as a revived, regenerated, made alive, born again Christians, we only need renewal of the mind and be transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. So, yun po yung ating solution for tonight. So, ang linaw mga kapatid, no? Kaya po, paalala ko po ito sa mga mananampalataya. Lagi na lang may revival sa church. Ang kailangan po ng revival yung mga unbelievers. Pero yung mga believers po, hindi. Renewal or renewing of the mind lang po kailangan natin. So let me give you these verses, 4 verses, and then we'll end. Romans 10:17. So paano po tayong nahuhugasan? Paano po nagkakaroon ng renewing of the mind? So faith comes from hearing, not just once, hearing through the word of Christ. So paulit-ulit po ito. Huwag mo sasabihin, alam ko na yung salita ng Panginoon. Hindi po. Kailangan po make it a point na every day, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Kung may time po kayong mag-cellphone, please find time na magbasa ng salita ng Panginoon. Sa ano naman, di ba? Sa cellphone, may mga apps naman tayo. So, please, kung meron kayo ibang mga apps, dapat meron kayong Bible sa cellphone ninyo bilang mananampalataya. Romans chapter 12 verse 2 tells us, and do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. Why? That we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ephesians chapter 5 verse 26. Ito po yung pamamagitan ng Panginoon ng paghuhugas sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagiging tubig po ito kapag tayo po yung nagba-Bible study. Wina-wash out po nito yung mga putik, mga dumi, mga alikabok na ating isipan, mga mahahalay, makamundo at makasalanang isipan. So that, sabi ng Ephesians 5:26, He might sanctify the church, that's us, having cleansed her by the washing of water with the word of God. And two last verses, 2 Timothy chapter 3 verses 16 till 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Then verse 17, ito po ang benefits natin. That the man of God like you and me may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. So, mga kapatid, I pray na naliwanagan tayo na bilang mga mananampalataya, we don't need revival, but renewal or renewing of the mind para tayo po ay maging malusog at talaga namang lumalago sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. At maraming salamat po for joining me tonight at salamat po sa mga nakasama natin. Gusto ko munang kausapin ang mga baguhan natin. Kung kayo po ay first time sa atin pong gawain, and I would like to invite you to receive Christ as your Lord and personal Savior. Kasi meron pong paanyaya ang Diyos in Romans chapter 10 verse 9. Sabi po ng talata, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So, kaibigan, if you want to be saved, pray this prayer with me. Ganun lang po kasimple. Wala po kayong babayaran, wala pong kayong kailangan gawin o umakyat sa anumang bundok o magpenitensya. Wala po. You just have to pray this prayer with me. Kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And then, buksan ang iyong puso at maniwala na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Ikaw ay maliligtas. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan ang inyong labi. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Hiwalay sa inyo. Wala po sa diyang magagawa. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas.
Dahil naniniwala po ako na kayo po ang may kagagawan kung bakit po nawakasan ang aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng iyong kamatayan. Salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na at hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo na kayo po ay ligtas na. And please join me every Tuesday night. Magkaroon po tayo ng renewal or renewing of the mind. Kasi revive na po kayo. Pakilagay po sa ating comment section. Revive na ako. Kaya kailangan mo lang ay renewal or renewing of the mind. Amen. So I would like to pray for you kung kayo naman po ay matagal na mananampalataya at kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. At dalayan ko po na gamitin din po kayo ng Panginoon para maipahayag o mai-share po itong broadcast natin para mas marami pong mananampalataya ang natututo talaga na ang revival po ay para po sa mga unbelievers. Ang renewal po, kinakailangan natin bilang mga revived ng Christians ay para sa atin, renewing of the mind. So I would like to pray for you. Aba, we thank you po sa gabing ito. Salamat sa kapatid na ito na nanonood ngayon. Alam ko hindi po aksidente na kami po ay nagkakasama ngayon. Bagaman, umuulan, ang lakas ng kulog at marahil kumikidlat pa sa labas, pero hindi kami napipigilan. And we thank you dahil meron po kaming kuryente. And even Lord, yung aming internet service ay tuloy-tuloy. At dalayan ko po na marami po napagpala itong kaibigan na ito, itong kapatid na ito ay napagpala at nabuksan ang kanyang isipan sa mensahe mong inilaan sa amin sa gabing ito. Salamat po dahil patuloy mo kaming tinuturuan na yung salita. At patuloy kaming magkaroon ng pagnanasa. At dalayan ko po sa mga kapatid na ito nanonood sa ngayon na magkaroon po sila ng gutom sa kanilang kaluluwa. Na magkaroon po sila ng pagnanasa na kumain at uminom ng iyong mensahe na ebanghelyo. Nang sa gayon, patuloy po kaming lumago sa aming buhay bilang mga mananampalataya. At bilang mga nag-aaral na yung salita, mararanasan po namin ang kalusugan sa aming kaluluwa na ito po ay may kapahayagan sa aming mga pisikal na katawan. Salamat po, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. It's 23 minutes after 8 at salamat po sa Panginoon tayo po ay pansamantalang magwawakas at dahil makalipas pa nitong aming gawain ay isa-celebrate pa namin yung birthday ni Kuya Albert dahil marami po siyang dinala mga pagkain dito. Kung nasaan man po kaming lugar ngayon, hindi ko babanggitin sa inyo na kami po ay nasa church. So, before we say goodbye, gusto mo nang batiin once again si Kuya Albert. Kuya Albert, happy birthday. July 25, tandaan natin yan. To you. And of course, happy birthday kay Ate Ina. Nagbe-birthday po siya today. Tonight na nga. Night na eh. So, happy birthday, Ate Ina. Salamat po sa inyong buhay. Salamat din kay Sister Pressy. And of course, salamat din sa Panginoon po. Gusto ko lang ipabatid po sa inyo. It's my birthday tomorrow. It's my 54th birthday. At sa mga nagpaplanong magregalo po sa akin, ang pinakamaganda niyo pong regalo para sa akin ay panalangin. Please pray for me, pray for our ministry and for our church. Napakaganda pong regalo niyan para sa akin. And please pray for my family. At sa akin pong mga kaibigan sa amin pong leadership sa church. Please po. Nang sa gayon ay magtuloy-tuloy po yung ating gawain at mas maabot po ang mas maraming tao through this ministry. So gusto ko munang pasalamatan sila Kuya Nat at kami rin po ay patuloy na nakikiramay kay Ate Angge. Salamat kay Mami Nora na siyang umistima sa amin kagabi. Nakikiramay kami sa inyo po, Mami Nora at saka kay Ate Angge sa paano po na kanilang minamahal sa buhay si Sister o si Mami Cristina Dionisio na nasa piling na ng Panginoon. Of course, good evening po kay Sister Marisa Remo Paganpan at salamat po sa inyong pagsama sa amin. Si Tita Lorna, nanonood si Tita Lorna. Tita, nasa bahay na ba si Tita ngayon? Nasa bahay na. Tita, salamat for joining us tonight. Si Sister Malin Choleng Solidad, maraming salamat din po sa inyo. Sister Rose Cruz, Sister Luz Peralta, Brother Jason Encarnacion. Nandito nung Sunday yan. Ako, Boss Jay, maraming salamat for joining us. Kay Ate Nika din, kay Ate yun nga, Sister Marisa, Sister Gina, nandito rin. Kay Brother Ruel, nandito rin. Sino pa ba? Si Kuya Ewat, Manalastas. Tsaka si Ate Ana, tsaka si Liana.
Si Ate Edsel at saka si Kuya Ver. Maraming salamat for joining us last Sunday. Si Nice, naman, grabe si Nice, ang laking bata na. Ilang buwan na ba si Nice? 7, pero next yata, season ng botohan, mukhang boboto na eh. Ang bilis lumaki ng batang yun, ano? Jetro Flores, nasa Antipolo. Thank you, Jet, for joining us tonight. Nandiyan din sa Kuya Eman, ating leader sa youth. Maraming salamat for joining us tonight. Si Brother Alexander Biloria is watching right now. Yun, salamat po. Si Brother Fidel. Nakita ko kanina, nandito rin si si Ate Erica, Gabiola. Si Ate Ching. Yan. Martin, ganda ng apelido na Ate Chi pala. Ching tuloy. Ate Chi. Si Ate Ana Sorsa Manalastas. Si Brother Ezra James Rayo, maraming salamat po for joining. At kasama rin natin tonight, of course, Sister Sally and Brother Joel Rayo. Salamat po sa inyong mga buhay. Si Siljan Tatel II is watching right now. Si Sister Aida Melgar is watching. Si Pastora Ann Bunye, maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin Sister Linlen Macaraig, Sister Rosemary Casoko, Sister Maylene de la Cruz Gale, Sister Norma Vitales, of course si Kuya Gio Belino, Sister Beth Ragine, si Kuya Makoy kasama rin natin, si Ate Jackie, Sister J. Almeda kasama natin, si Sister Maylene. Parang nakita ko na yung Sister Maylene, sa Qatar, Sister Maylene. Magadia, maraming salamat for joining us tonight. And parang limitado yung mga nanonood sa akin dito, hindi ko alam kung bakit. But wala na eh. Sagad na eh. Of course, kay Pastor Willie Wilson Tiongson, maraming salamat po for joining us tonight. Once again, si Kuya Nathaniel Peralta, kasama rin natin. Sister Pauline A.B. Gueco at saka sa ating kapatid kay Brother Gerard, maraming salamat po for joining us tonight. At salamat po for partnering with our ministry. Salamat po sa inyong puso sa pag-agapay. Yan, once again, kila Sister Pauline at Brother Gerard Gueco. At ganyan din, si Ate Erica Gabiola is watching. And once again, salamat po sa inyong buhay at sa inyong pong pagsuporta. Please, share po yung ating broadcast. Nang sa mas marami pong makaalam na ating mga pinag-uusapan. Hello din kay Brother Howard Cruz, ang butihing hubby ni Pastora Donna Cruz. At Sister Edna Magalong, maraming salamat po for joining us tonight. Nandito rin si Ate Angge, Joyce Kalayag. Ate Angge, nasa Bulacan ka pa rin ba? Pahinga ka muna. Ate Jackie Alcantara is watching. So, maraming salamat po for joining us once again tonight. Maulang gabi. At ingatan po kayo ng Panginoon sa mga nasa labas pa. At sa ngalan po na bumubuo na aking mga kaibigan, si Ate Amiel Flores, si birthday boy, si Kuya Albert. At sa ngalan po na aking buong pamilya, si Ate Yani, ang ating technical director, si Kuya Aves, at ang aking napakagandang may bahay, si Mami Jo. Kami po ay nagpapaalam at nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!